My boss got me pregnant. Chapter 17. His Fiancé. Pagkatapos ng eksena sa bahay nila, agad na bumalik si Celestine sa office kahit halatang pagod na siya. Bukas na kasi ang fashion designer contest at ayaw niyang magpahinga hanggat hindi pa tapos ang lahat ng kailangan niya. Kahit ramdam pa rin ni Celestine ang hapdi ng bawat latay sa braso niya, pinilit niyang huwag magpahalata. Ayaw niyang isipin ng mga katrabaho na mahina siya. Kaya kahit namimigat ang katawan, tinuloy niya pa rin ang pag-aayos ng sketches at fabric samples sa desk niya. Isa na lang, Sabi niya sa sarili, tapos na rin na to. pero habang abala siya sa pagtatype, biglang bumukas ang glass door ng office. Lahat ng tao na palingon. Isang babae ang pumasok, tall, flawless, and oozing with confidence. Suot niya ang isang fitted white jumpsuit na halatang designer brand, may kasamang gold heels na kumikislap sa bawat hakbang. Ang buhok niya ay sleek straight, kulay chestnut brown, at bumabagsak hanggang baywang. Ang makeup niya ay soft glam, natural pero sophisticated, tipong pang magazine cover. Parang bumagal lang oras. Lahat ay napahinto pati si Celestine. Diretso lang ang babae sa office ni Sir Adrian, hindi man lang tumingin sa paligid. Maging ang mga lalaki sa department na pahinga ng malalim, grabe parang model may nagbulong. Napakunot ang noo ni Celestine. Sino yon? Maya-maya lumapit si Althea sa kanya dala ang pilyang ngiti. Hindi mo inaasahan to, no? Sabi nito habang nakasandal sa cubicle ni Celestine. Sino? Yung babaeng yon, siya ang fiancé ni Sir Adrian. Kakabalik lang galing States. Kaya girl, wag ka nang umasa pa na magiging kayo. Off limits na si Sir. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celestine. Fiancé? Napayuko siya sandali, pinipigilan ng mabilis na tibok ng dibdib. May fiancé siya. Pero bakit? Bakit may nangyari sa amin? Bakit niya ako pinayagang mahulog kung may iba na pala siya? Ramdam niya ang pag-init ng mga mata niya, pero nilunok niya ang sakit. Pinilit niyang ngumiti, itinagilid ang ulo, at tumingin kay Althea ng diretso. Ano naman ngayon? Sagot niya may halong sarkasmo. Kung may fiancé siya, good for him. Pero tell me, sino kaya sa atin dalawa ang ukhang? Desperada? Namilog ang mga mata ni Althea, halatang natamaan. Excuse me? Hindi mo naman kailangang ipaalala sa akin kung sino ang dot off limits, di ba? Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka dapat threatened. Hindi na nakasagot si Althea. Uminit ang tenga niya sa inis at tinalikuran si Celestine. Pero bago siya tuluyang umalis, hinawakan niya ang braso ni Dot Celestine, eksaktong sa parte kung saan may latay. Napangiwi si Celestine sa sakit. Lumapit si Althea at bumulong. Alam mo, sabi ng stepsister mo, buntis ka raw. Ngumisi siya mabagal pero punong-puno ng panunuya. Best friend ko kasi siya. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Paano niya nalaman? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at kinabahan siya ng todo. Baka ipagkalat nito. Baka malaman ni Adrian. Pero bago pa man siya makapagsalita, nakangiting umalis si Althea, iniwan siyang tulala, nanginginig, at pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Habang nakatulala pa rin si Celestine sa kubraso niyang kanina lang ay hinawakan ni Althea, biglang bumukas ulit ang pinto ng office ni Sir Adrian. Lumabas ang lalaking pilit niyang iniiwasan, matangkad, laging composed, at kahit simpleng white polo lang ang Dot suot, ay parang advertisement ng isang luxury brand. Pero ngayon may kakaiba sa aura niya, parang mas seryoso, mas mabigat. Nakatayo pa rin sa cubicle si Celestine, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga sketches. Pero ramdam niya ang bawat hakbang ni Adrian papalapit sa kanya. Amoy niya pa ang pamilyar na scent ng pabango nito. Yung parehong pabango na naaamoyon niya noon.
sa mga gabi kung saan silang dalawa lang ang magkasama. Celestine, Tawag ni Adrian, mababa ang tono ng boses. Halos hindi siya makatingin. Yes, sir. Sagot niya mahinahon pero halatang nanginginig ang boses. can I talk to you for a second? My office. Lumingon ang ibang staff, curious pero agad ding nagkunwaring busy. Si Celestine walang magawa kundi sundan siya. Pagkapasok nila sa loob ng glass office, sinara ni Adrian ang pinto. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon. Are you okay? Of course, sir. Bakit niyo po natanong? Pilit niyang ngiti kahit halata sa mukha niya ang pagod. Lumapit si Adrian mabagal pero sigurado. You look pale. Parang may iniisip ka. Tell me, may problema ba? Pinili ni Celestine na umiwas ng tingin. Wala, sir. Pagod lang siguro. Tumigil si Adrian sa harap niya, napansin ang bahagyang pasa sa braso niya. What's that? Agad niyang tinakpan ng kamay ang latay. Ah, nothing. Nagka-scratch lang kanina. Hindi kumbinsido si Adrian. Scratch? Celestine, that looks bad. Lalong kumabog ang dibdib niya. Kung alam mo lang kung bakit ako nasasaktan. Pero bago pa siya makasagot, bumukas bigla ang pinto. Adrian! Sigaw ng matamis na boses. Ang fiancé? Ngumiti ito ng malambing, sabay yakap kay Adrian mula sa likod. Oh, sorry. I didn't know you were with someone. Sabi ng babae, sabay kindat kay Celestine. You must be the designer, right? Celestine, was it? Ngumiti si Celestine, pilit pero magalang. Yes, ma'am. I'm Sir Adrian's designer. Oh, you're cute. Sagot ng babae, sabay kindat ulit bago humarap kay Adrian. Babe, let's go. We're late for lunch with our family. Babe? Ang salitang iyon parang kutsilyong bumaon sa puso ni Celestine. Ah, sure. Sagot ni Adrian, pero hindi pa rin umaalis ang tingin niya kay Celestine. Nang tuluyan silang lumabas ng opisina, doon lang nakahinga si Celestine ng malalim. Nakatitig siya sa papel na hawak, pero lumalabo na ang paningin niya dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. So this is it. The reminder that he was never mine.